Kumusta, mahal kong kapatid? Kapayapaan ng Panginoong Hesus. Pagpalain ka ng Diyos ngayong gabi at bigyan ka ng kapahingahan para matapos mo ang araw ng payapa. Ako, si Pastor Antonio Jr. at ngayong gabi magdadala ako ng mensahe na nagmula mismo sa puso ng Diyos para sa iyong puso. Gusto kong magdala ng mensahe para maalala mo kung saan mo dapat ilagak ang iyong lakas, ang iyong pananampalataya at ang iyong pag-asa. At gusto kong matulog ka na may buong katiyakan na maaari mong ipahinga ang iyong ulo sa iyong unan. At magtiwala na may makatarungan at mapagmahal na Diyos na laging nagmamalasakit sa iyo. Bago tayo magsimula, sana mag-subscribe ka sa aking channel. I-click mo ang button sa ibaba, mag-subscribe. At sa tabi nito ay lalabas ang isang kampanilya. I-click mo rin ang kampanilyang iyon para ma-notify ka ng YouTube. Tuwing magpo-post ako ng bagong panalangin o mensahe dito sa YouTube, ayos ba? Kaya magmuni-muni tayo, tama? Sa panahon ngayon, nabubuhay tayo sa isang mundong puro kapitalismo, isang mundong puno ng kompetisyon, hindi ba? Maraming tao ang inilalagay ang kanilang puso at pag-asa sa pera, sa mga material na bagay, sa sariling imahe, at sa kanilang estado sa harap ng lipunan. Ngunit sa kasamaang palad, nakakalimutan nila ang Diyos at itinutok ang pananampalataya sa mga bagay na maaaring nakawin, patayin o sirain ng dyablo, mga walang halaga at panandalian lang. At dahil dyan, gusto kong pag-isipan mo ito kasama ko. Ano ba talaga ang itinuturing mong mahalaga sa buhay mo? Nasaan ang puso mo? Kung ano ang madalas mong iniisip, pinagninilayan at inaalala, iyon ang nasa puso mo. Dahil dito, kahit Kristiyano tayo, kailangan nating suriin kung si Diyos ba talaga ang sentro ng ating puso. Dahil paminsan-minsan, naliligaw tayo sa ating landas. Paminsan-minsan, nagsisimula tayong mag-focus sa ibang mga bagay. Kaya dapat tayong tawagin muli ng Panginoon. At iyan ang dahilan kung bakit gusto kong dalhin ang mensaheng ito sa iyo. Kaya sagutin mo ako ng buong katapatan. Kung mawawala sa iyo ang lahat ngayon, saan manggagaling ang iyong lakas, ang iyong seguridad, at ang iyong kagalakan? Ano ang kakapitan mo kung magsimulang magkamali ang lahat ng bagay sa buhay mo? Alam ko, mahirap mag-isip ng ganito. Ayaw pa nga nating pag-usapan ito, pero napakahalaga na maintindihan natin kung nasaan ang ating puso. At sa Biblia, nababasa natin tungkol sa propetang Abakuk. Ang propetang Abakuk ay siguradong dumadaan sa isang napakakomplikadong panahon. At sigurado, tuturuan niya tayo ngayong gabi kung paano tayo kikilos kung may mangyaring hindi maganda sa ating buhay. Basahin natin ang nasa Abakuk, Kabanata 3, talata 17 at 18. Tingnan mo ang sinabi niya. Kahit hindi mamulaklak ang puno ng igos, walang ubas sa mga ubasan, kahit pumalpak ang ani ng olibo, walang mga tupa sa kulungan at walang mga baka sa mga kamalig. Gayunpaman, magagalak pa rin ako sa Panginoon at matutuwa ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang kanyang ipinahayag. Mga kapatid, ang taong ito ng Diyos, sinabi niya na kahit magkamali ang lahat sa buhay niya, magagalak pa rin siya sa Panginoon at matutuwa sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Napansin mo na ba na kapag matatag ka sa Diyos, siya ang nagiging pinakamahalagang bagay sa buhay mo? At napapansin mo rin kung gaano kaliit o walang halaga ang ibang mga bagay. Ganito dapat tayo mamuhay araw-araw, na may katiyakan na ang Diyos ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang Diyos ng ating kaligtasan, gaya ng sinabi ni Abakuk. Kaya, kapatid, kailangan nating ilagay ang Diyos sa lugar na iyon, sa lugar kung saan siya ang sentro ng ating buhay. Sa ganitong paraan, lahat ng ibang bagay ay mapapailalim sa kanyang pamamahala, mapapailalim sa kanyang kontrol. Kaya kahit na may magkamali, kahit na mukhang wala sa kontrol ang mga bagay, sa totoo lang, ang Diyos ang gumagalaw ng mga piraso. Bakit? Sinasabi ng Biblia sa Roma 8:28 na pinapagsama-sama ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Ibig sabihin, hindi lahat ay nakakaranas ng pangakong ito. Ang pangakong ito ay para sa mga nagmamahal sa Panginoon at para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. At makikita natin ang isang napakalinaw na halimbawa nito sa Biblia. Ipinapakita sa Biblia na si Jose ay nagkaroon ng panaginip mula sa Diyos at lumalakad kasama niya. Pero parang sa buong buhay niya, hindi umaabante ang mga bagay. Sa halip, parang lalo pang umaatras ang mga nangyayari.
Si Jose ay naapi, pinahiya, at ipinagbili bilang alipin. Gusto ng dyablo na agawin ang lahat kay Jose. Pero ang totoo, sinasabi ng Biblia na sa lahat ng bagay ay pinagpapala si Jose dahil ang Panginoon ay kasama niya at sa tamang panahon, pinarangalan ng Diyos ang buhay ni Jose. At ang pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ko at sa buhay mo ay ang itaas tayo ng Diyos. At sinabi ni Jesus na ang mga nagpapakumbaba ay itataas. Hindi sinabi ni Jesus na ang mga pinapahiya ay itataas kahit na ginagawa iyon ng Diyos. Pero sinabi ni Jesus, ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya napakahalaga na araw-araw sa buhay mo, ikaw ay magpakumbaba. Ibig sabihin, tanggapin mong ang Diyos ang Panginoon ng buhay mo at wala kang magagawa kung wala siya. Kaya si Jose ay dumaan sa lahat ng mga prosesong ito na napakasakit, dumaan sa mga disyerto, sa mga lambak, ngunit isang araw, pinarangalan siya ng Diyos at siya ay naging gobernador ng Ehipto. Nagawa niyang pagpalain ang kanyang pamilya. Gumawa ng mabuti para sa ibang tao. Nagawang gawing biyaya ang lahat ng kasamaan. Dahil hindi siya nagduda, hindi siya nagreklamo, nagtiwala siya sa Panginoon at nagpatuloy na sumunod. Amen? Kaya kung mahirap ang mga bagay sa buhay mo ngayon, huwag kang panghinaan ng loob. Magdadasal tayo maya-maya at sigurado akong mapapakalma ang iyong puso. Magsisimula ng maayos ang takbo ng iyong buhay. Bakit? Dahil ikaw ay nasa presensya ng Diyos at sa presensya ng Panginoon, ang mga bagay ay nagsisimulang magtulungan para sa ating kabutihan. Aleluya! Luwalhati sa Diyos. Mga kapatid, sa Mateo Kabanata 24 sinabi ni Jesus na kapag ang sanga ng igos ay nagbabago at nagsisimulang sumibol ang mga dahon, malapit na ang tag-init. Kapag namumulaklak ang puno ng igos, may paparating na magandang panahon. Kapag hindi darating ang magandang panahon. Ipinapakita nito na kapag ang puno ng igos ay hindi namumulaklak sa ating buhay, iniisip natin na wala nang dahilan para umasa. Dahil ang ating pagkatao, ang ating kahinaan, ang nagpaparamdam sa atin na imposibleng mamuhay ng may kapayapaan at kagalakan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Dapat tayong tumulad kay Abakuk na hindi nag-isip ng ganoon. Sigurado siya na kahit bumagsak ang mundo sa harap ng kanyang mga mata at wala nang pag-asa para sa mas magagandang araw, magagalak pa rin siya sa Panginoon at pupurihin pa rin niya ito. At sa pamamagitan nito, nais tayong turuan ng propeta na kahit gaano kalaki ang iyong mga problema, kahit gaano kasakit ang mga sugat sa iyong kaluluwa, dapat mong purihin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, ng lakas, at higit sa lahat, siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang mapagtagumpayan ang lahat sa mundong ito at siya rin ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen? At kung iisipin natin mga kapatid, nagawa na ng Diyos ang lahat para sa atin. Ayon sa Biblia sa Roma, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Kaya tiyak na ibibigay niya rin sa atin ang lahat ng bagay ng may biyaya. Ibig sabihin, ibinigay na ng Diyos ang pinakamahalaga, si Jesus, na namatay sa krus para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iyan ang pinakamahalaga. Kaya kapag naintindihan mo na ikaw ay mayaman na sa mga biyaya ng Diyos, na hindi ka na kawawa, kundi ikaw ay pinagpala na ng Diyos, magsisimula ng magbago ang mga bagay at makikita mo na ang mundo sa ibang paraan. Dahil ngayon naiintindihan mo na ikaw ay nasa panig ng nagwagi at ikaw ay higit pa sa nagwagi dahil kasama mo siya. Amen? Kaya tigilan mo na ang paglalagay ng mga bagay at tao sa itaas ng Diyos sa iyong listahan ng mga prioridad. Sa halip, gawin mo ang tulad ng ginawa ni Apostol Pablo na nagpahayag na sapat na sa kanya ang biyaya ng Panginoon at ngayon siya ay magagalak sa mga kahinaan, sa mga insulto, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig at sa mga pagdurusa. Kaya, kapatid, magugulat ka sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay kung ikaw ay matatag sa Panginoon, nakatingin sa Kanya at nagagalak sa Kanya. Ang mga problema ay magiging maliit. Araw-araw, lalago ka sa pananampalataya at biyaya at idaragdag ng Diyos ang mga ninanais ng iyong puso sa iyong buhay. Amen? Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Gusto kong ipagdasal ka ngayon at mag-focus ka sa Diyos. At ikaw, buong puso mong hihilingin na pumasok ang Panginoon sa iyong buhay. Ikaw na hindi pa iniaalay ang iyong buhay kay Jesus. Huwag kang magpatumpik-tumpik, kapatid. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin sa iyong buhay ay magsisi sa iyong mga kasalanan
at ipahayag si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang buhay dito ay walang kasiguraduhan. Ang buhay dito ay walang kinabukasan, walang pag-asa ng mas magagandang araw. Pero tayong may Jesus, alam natin na siya ay nagpunta upang ihanda ang lugar para sa atin, tahanan. At ito ay magiging walang hanggang kagalakan sa presensya ng Diyos. Kaya kung iaalay mo ang iyong buhay kay Jesus ngayon, makakatiyak ka ng iyong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay dahil sa biyaya. Hindi ito dahil sa gawa o sariling merito natin. Minahal tayo ng Diyos kaya ipinadala niya ang kanyang anak na namatay sa krus para sa atin. Amen. Kaya, pumikit tayo at manalangin. Panginoon aking Diyos at Ama, salamat po sa gabing ito na napaka-blessed. Panginoon, sa sandaling ito na naririnig namin ang iyong salita, ang sarap makarinig ng salitang nagpapalakas ng aming kaluluwa at hanapin ang iyong presensya ng buong puso. O Diyos, huwag mo kaming pabayaan kailanman, Ama. Ang taong ito ngayon ay may kakulangan sa kaluluwa. Madalas, hindi niya maintindihan kung bakit parang kulang ang lahat kahit wala namang kulang dahil hindi niya nararamdaman ang iyong presensya. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, patawarin mo siya, pagalingin mo siya, pumasok ka sa tahanang ito at buhay niya. Ama, dalhin mo ang kagalingan. Sa sandaling ito, ako'y nananalangin at namamagitan para sa taong ito. Hinihiling sa iyo, Ama. Ibuhos mo ang iyong pagpapala at kagalakan ng kaligtasang. Ikaw lang ang makapagbibigay. At sa ngalan ni Jesus, aking pinapalayas ang lahat ng gawa ng masama, lahat ng gawa ni Satanas laban sa buhay ng mga taong ito. Laban sa buhay ng taong ito na ngayon ay iniaalay ang kanyang buhay kay Jesus. O Ama, naway ang taong ito ay tumanggap ng kapatawaran, kagalingan at kaligtasan, hindi dahil sa gawa kundi sa biyaya. Jesus, salamat Jesus sa pagmamahal mo kahit kami makasalanan at kaaway ng krus. Lumalapit ako sa iyo upang hilingin na baguhin mo ang aming kwento, Panginoon. Ilan sa mga nakikinig ngayon ay magulo at walang ayos ang buhay. Walang nagiging maayos. Pero naniniwala ako na kapag ikaw, Panginoon, ang kumilos, magsisimula ng gumanda ang lahat. Magsisimula kang magpala sa pangalan ni Jesus. Aking Ama, baguhin mo ang aming pananalapi at pagsasama bilang mag-asawa. Itong taong hindi magkaanak, Panginoon, buksan mo ang kanyang sinapupunan at gawin mo siyang masayang ina ng mga anak. O Ama, ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus. Panginoon, Diyos ko, ang taong ito ay walang asawa at hindi niya makita ang tamang kapareha. Jesus, kapag pumasok ka sa kanyang buhay at naniniwala akong ngayong gabi iyon, Jesus, magsisimula ng gumalaw ang mga bagay-bagay. Ihahanda ng Panginoon ang isang pinagpalang lalaki, isang pinagpalang babae. Ama, naniniwala ako na sisimulan mong gabayan ang mga hakbang at lahat ng bagay ay magtutulungan para sa kanyang ikabubuti. Sa pangalan ni Jesus, aking Ama. Ito ang pinaka-importanting panalangin natin ngayon. Para sa marami, ito ang naging unang panalangin sa marami pang susunod mula ngayon at naway tanggapin mo, Ama, ang kahilingang ito. Ang pag-iyak na ito na nasa harap ng iyong altar. Ang taong ito na sumisigaw sa kataas-taasang langit, humihingi ng awa ng Panginoon. Jesus, pumasok ka sa buhay na ito ngayon. Jesus, patawarin mo, ibalik mo, pagalingin mo, palayain mo, Jesus. Dalhin mo ang kapayapaang higit pa sa lahat ng pangunawa. Jesus, baguhin mo ang kalagayang ito. Jesus, ang kasong ito sa hukuman na hindi kailanman nalulutas. Jesus, ang mga alitan sa pamilya, napakaraming masasamang bagay na nangyayari sa pamilyang ito, Jesus. Maawa ka, Panginoon. Simula bukas, hayaan mong maramdaman ng taong ito ang pagbabago. Magsimulang makita ang pagbabagong ginagawa mo. Oh, aleluya. O Panginoon, dama ko ang iyong kaluwalhatian at presensya, aking Ama. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyong espesyal na sandali, Panginoon. Aleluya. O Diyos, aleluya. O Panginoon, salamat Ama sa iyong kaluwalhatian, sa iyong presensya, Panginoon. Ang sarap, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. Ang sarap na nandito, Panginoon, na hinahanap ka. Aleluya, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong presensya na sumasakop ngayon sa bahay na ito, Jesus. Ama, ang taong ito ay lubos na nawawalan ng pag-asa. Ang taong ito ay nasa ilalim ng balon, ngunit doon mo siya natatagpuan. Jesus,
Sa lugar na iyon, mo natatagpuan ang taong ito. Papuri sa Diyos. O Jesus, gawin mo ang himala, Panginoon, sa buhay ng babaeng ito. Panginoon, ang babaeng ito na puno ng pait. Ama, hindi niya kayang magpatawad. Ang asawa niya ay hindi rin kayang magpatawad. Ama, napakaraming kawalang katarungan, napakaraming pagtataksil, Ama ko. O Jesus, pumasok ka ng may probisyon, Panginoon, sa bahay na ito. Jesus, gawin mo ang himala ngayon. Ama, naniniwala akong bumabalot sa bahay na ito ang iyong presensya. Aleluya, Jesus, o kaluwalhatian sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Oh, aleluya, kami ay nagagalak ngayon sa iyong presensya. Panginoon, ang sarap, Ama ko, hanapin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong mukha, Panginoon. Oh, Jesus, patuloy mong ibuhos, Ama, na kapag natapos ang video na ito, Panginoon, ang taong ito ay magpatuloy na manalangin at hanapin ka, Ama, araw-araw. Kaluwalhatian sa Diyos, aleluya. Jesus, gawin mo ang himala. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan at pag-ibig. Naniniwala kami sa iyong kaligtasan, na ang Panginoon ay kumikilos ngayon, tulad ng pagliligtas mo kay Zakeo. Itinuturing niyang maliit siya, ngunit pumasok ka sa bahay na iyon at nagdala ka ng kaligtasan. At nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus, sa lahat ng ginawa mo sa mensaheng ito. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Naway magkaroon ng payapang gabi ang taong ito, isang gabing puno ng kapayapaan, dahil matutulog siya sa iyong kandungan, Jesus. Ipinapahayag ko ito, at naway dumating ang mga anghel ng Panginoon sa taong ito, sa bahay na ito. Naway ingatan at protektahan ng Panginoon araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen! Papuri sa Diyos! Mga mahal kong kapatid, nasa buhay mo ang Diyos. Ramdam ko ang presensya niya rito. Aleluya. Patuloy kang maging matatag sa Panginoon dahil gagawa siya ng dakilang bagay sa buhay mo. Ialay mo ang buhay mo kay Jesus. Dahil ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Ngunit ang sino mang tumupad sa kalooban ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kaluwalhatian sa Diyos. Kaya, sulit talaga mga kapatid, sulit talagang talikuran ang kasalanan, sulit talikuran ang mundong ito. Kahit na walang mamulaklak, kahit na ang mga tao sa sarili mong tahanan ay hindi maniwala sa iyo, gaya ng nangyari kay Jose. Patuloy kang tumingin sa Panginoon para man sa buhay o sa kamatayan, at ibibigay sa iyo ng Diyos ang tagumpay. Pararangalan ka ng Diyos, pupunuin ng presensya ng Diyos ang iyong puso, lalo na sa mga sandaling ikaw ay malungkot at nahihirapan. Hindi ka mag-iisa. Sapagkat sinabi ni Jesus, ipadadala ko ang mang-aaliw, at siya ang gagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan. Ang mang-aaliw na ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos na kumikilos sa aking buhay at kumikilos din sa iyong buhay. Aleluya! Pagpalain ka ng Panginoon at bigyan ng kapayapaan sa lahat ng iyong landas. Iyan ang dalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Luwalhati sa Diyos.